VP Sara Duterte rumesbak na sa mga crocodile. Naku po, ito talaga yung pinakakaabang-abangan ng mga Pilipino. Talagang kung ano yung magiging mensahe ng ating mahal na Vice President Sara Duterte sa mga ulupong na ito. Oo, grabe. Ang tindi ng mga nangyari ngayon. Kaso, dinedma ng Senado ang Congress. Hindi kasi ito ang Congress kasi wala naman talagang pakialam yan. Kasi nga, paano lang yan sila Siyempre, kapiranggot lang naman ang kailangan nilang boto para manalo sila bilang congressman. Or manalo yung mga party list nila. Sa Senate kasi, kadalasan kasi sa Senate, siyempre, may inaalaga ang karir. Yung sa parang parang mga artista. No, kailangan nilang alagaan at i-maintain yung career nila hanggat mga sikat pa sila. So yung Congress, yung Senado, mahilig talaga yan sa mga yung mga hindi talaga yung basta-basta pumapasok sa isang desisyon na hindi nila masyadong alam. Or wala namang karapat-dapat na walang karapat-dapat na aksyonan nila. Kaya itong Congress ay talagang nag-iiyakan at eto nga, bukod sa pag-iiyakan nila, yung mga netizen naman binulatlat lahat ng 215 na mga congressman sa Facebook ngayon. At ito, inilahad ang mga baho ng mga congressman na yan. At isa yan sa mga isa yan sa mga pag-uusapan natin. At ito, Attorney Sal Panelo ay may bagong tirada mapatungkol sa mga buaya dyan sa Congress. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So unahin natin to. May mga ganda akong nakita kanina. Ito, yan. Grabe Gravity Kita nyo ba yun? Kita nyo ba yun? Nakita nyo ba yun? Ha? O yan ituloy ang pagbabago. 2022. Mayor Sara Duterte. Presidente Ran Sara Ran. Attorney Lordan Suan. Yan Grabe yun, man. May may pa billboard. May pa billboard si Attorney Lordan. Isa sa mga manga. Ang dami palang manga, no? Ang daming mga manga sa Congress. Na unti-unti nang ito, grabe, diba? Gamit na gamit, diba? Pero, bigla nilang, hinudas. Ayan, ito siya, nandito siya, ayan, Lordan Suan, ayan siya, zoom natin para maganda yun siya, ayan, Lordan Suan. Gago! Yan, ang daming mga mangga. Hindi lang si Marcos, hindi lang si Amy. Kundi marami talagang mga mangga. At meron pa. Marami tayong nakareserba. Wait lang, asan yan? Ito pa, yan. Diba? Yan yung mga congressman na mga bumoto sa impeachment kay VP Sara Duterte. Kitang-kita nyo mga pagmumuka. Yan eto. Congresswoman Marie. Ano to? Lollipop? Bayan. Ang ganda ng pangalan na Lollipop. Yan happy birthday Mayor Sara Duterte. My God protect you always and bless you with a good health as you can continue the exemplary service you have given your countrymen. Gago! Ito po ay post nung May 31, 2021. Grabe, isa sa mga natagpuang mangga. Uy, asan na yun? Visit na yan. Nawala tuloy tayo, buwisit. Ang ganda-ganda nun Ang ganda-ganda nun. Nasaan ito ba yun?
Ito ba yun? Ito ba yun? Ay, hindi yan. Ito, marami dito eh. Nasaan na yun? Oh, grabe si Lollipop ha. Nawala si Lollipop. Ang ganda-ganda ng reaction natin. Oo. Siyempre, hanapin natin yun. Ganda-ganda nung ano ni Lollipop eh. Tapos wala lang ng gano'n. Hindi pa pwede na dito. Baka nandito yun. Ayun, ito pala yung kanina. Oh, so hindi natin mahanap. Ay, ito pa, may bago. Wow! Oh, ito, Hataman. Oh, ito pa, naka Duterte pa na, ayan, si BP Sara katabi, oh. Oh, Dima Poro. Oh, both di ba? Yan ang mga isa sa mga pumirma ng mga congressman. Marami meron pa dito yung kay Ito maganda to. Ito, yan. Ito, maganda to. Yan. Oh. Sabi ni Kevin, ano to? Oh, yan ha. Oh, i-zoom natin yan. Sabi ni Kevin, traidor. Kung nagawa nila, traidorin si Inday Sara na nagpanalo noon sa kanila, magagawa din nila tayong talikuran sa ordinaryong tao lang. Oh, totoo naman. So eto, yan grabe. Kaya nanalo dahil kay BP Sara. Oh, yan, grabe si Suan, Ito ba yung attorney Suan? Tama ba? Grabe, grabe talaga yung ano. Okay nga, sabi ko nga sa inyo, okay itong nangyari na to dahil dito nalaman natin kung sino yung mga hudas. Ayan, Ay, grabe. Ano yung Mayor Sara Duterte? Oo, grabe talaga, Grabe, nakakaiyak lang dahil yung mga nakakalungkot lang dahil iba talaga, ibang mundo ng politika. Tama nga yun talaga sinabi ni ni Pangulong Duterte na bukas kaaway mo na, bukas kakampi mo. At kapag wala nang mapala sa iyo mga politiko or mga kandidato, tsapwera ka na. Grabe, Ay, eto, sino to? Sino tong ano to? Sa Cebu City. Sino tong Cebu City na tong lalaki to? Hindi pangalanan nyo na lang, hindi ko kilala to. Edu Rama. Sino tong Edu Rama na to? Ano to ni Rama na mayor ng Cebu? Oo, yan Edu Rama, grabe, mga pumirma yan. Oo, eto pa, sino naman to? May cook pa, Rhea Gulas, October 22, 2021, ATM dinner with your idol, wow! Pero isa ka sa mga pumirma, idol pa, ha? Oh, gravity ka, girl, ha? Ibang kawagiging mangga, ha? Lumalakas ang pagiging mangga. Oh, grabe na talaga, Ang lupit ng mga kaganapan. Ang lupit ng mga kaganapan talaga, sa totoo lang. Sa totoo lang talaga, sa totoo lang. Hindi talaga nakakalungkot lang talaga. Sa sobrang daming mga mangga. Ito, may papanoorin pa tayo wait lang ha. Isi-send ko lang to sa ating messenger para mapanood ninyo, Ito ay pahayag ng isa sa mga kilalang professor, Kilala sa isa sa mga professor na talagang asa ka na? Ito panoorin natin tong sinabi ni yan, may kita nyo dyan, sa ating screen ni Professor Tequila. First time in history, impeach ni BP Sara, minadali. Ano ang charge? Panoorin. Yung pananahimik, at saka talaga ito dun sa impeachment, ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day. At ipinasa nila on the last day of session. Sa totoo
Talagang ito yung ano, talaga, di lahat naman ng ginagawa ng administrasyon ngayon eh. Lalo na ng Congress eh, first time in history lang talaga. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. No? Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Pero mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Diyan sila na buko. Diyan sila dito sila nasunog. Kasi halos lahat ng impeachment na nangyari sa Pilipinas, alam ng taong bayan na talaga update ng taong. Dito alam lang nung naipasa na. Diba? At may pa sikreto pa sila na kesyo ganito, kesyo ganyan. Si Franz Castro may pa-suspend pa no? Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, impeach the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, o dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si... Grabe, no? Oo, kaya alam nyo, talagang sisingilin talaga. Sisingilin talaga tong mga to sa ginagawa nila kay BP Sara. Sisingilin, hindi si BP Sara ang maniningil for your information, motherfucker. Gago! Ang maniningil, yung taong bayan. Habang ka na naman nung sasabihin ko So ito, kaalyado ng mga Duterte pumalag sa pag-impeach kay BP Sara Duterte. Sino ito? Panoorin mo natin. Sinadya raw impeach ni Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. At live mula sa OVP headquarters sa Mandaluyong City, balikan natin si Camille Samonte. Camille? Yes, Jiggy, kanina pa nga tayo naghihintay rito sa labas ng opisina ni Vice President Sara Duterte, pero mula kaninang umaga ay hindi pa rin natin siya nakikita rito. Yan ay natapos siyang i-impeach sa Kamara sa botong 215. Pero ang ilang kaalyado ng mga Duterte ay nagsalita na tungkol dito. Hindi na raw nagulat si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. At yun naman talaga ang totoo. Yun talagang yan talaga realidad. Yan realidad tuloy. Yan talaga ang katotohanan na kaya nila ring ginagawa yan. Kasi nga, eto takot na takot sila na makasampa ang mga Duterte sa pagiging presidente. Dahil sa sobrang daming alam nyo, nasa exciting part pa lang tayo. Tosin, wala pa nga siguro. Kaya eto, sa totoo lang, sa 1 kilo, baka nasa 1/4 pa lang tayo. Wala pa tayo sa exciting part. No? Alam ko na at nararamdaman ko na maraming pa tayong malalaman o na nakatiwalian na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Marami pa na hindi pa sinasabi ng mga Duterte. Katulad lang yan, di ba? Nung nakaraan, about sa hawak ni BP Sara na video. Hindi pa nailalabas yun. So inaabangan din natin lahat yun. So baka konektado yun sa sa BICAM report. Baka may isang video na nag-uusap-usap about sa mga plano kung paano nila manakaw ang pera ng taong bayan. Hindi pa natin napapanood yun.
At marami pa, kasi marami pa talaga tayong kailangan at marami pa tayong aabangan na malalaman na kabulastugan na ginagawa ng gobyerno. At baka kaya atat itong Congress, baka sila din yun. Dahil nung matatandaan ho natin, nung panahon po ng panahon po ng about doon sa binulgar ni BP Sara Duterte na ang may hawak ng pera ng taong bayan o ng pondo ng Pilipinas ay walang iba kundi si Martin Romualdez at etong si Saldico. Nakagad naman niresbakan ni Saldico ng malatula niyang teleserye. Na kesyo pala absent daw. Kung ano pinagsasabi ni Saldico doon, wag na natin balikan. At doon natin nalaman na may hawak na video si BP Sara Duterte. Kaya tayo, marami pa tayong kailangang malaman. Marami pa tayo, wala pa tayo sa kalingkingan. Nararamdaman ko yan. Tsaka kaya ito pa. Kaya nila ini-impeach, gusto ma-impeach ng Congress kasi ayaw na ayaw nilang makasampa. Kasi kahit pagsama-samahin mo, etong lakas ng buong administrasyong Marcos ay hindi nila kayang pataubin sa 2028 election etong si BP Sara Duterte. Tsaka ito sa totoo lang, itong impeach ng Congress na hindi pinaburan ng Senado, alam nyo maganda to. Maaga nilang ipinanalo si BP Sara Duterte bilang Pangulo. Hindi, totoo yan. Maaga nilang ipinanalo si BP Sara bilang Pangulo. Sa lahat ng ginagawa nila sa mga Duterte, sa lahat ng kabalahurahan na ginagawa nila sa mga Duterte, maaga ho nilang ipinanalo si BP Sara Duterte. Maaga nilang, kasi ang mga utak kasi ng mga ganyan, ng mga politiko, ang strategy nila is siraan yung isang politiko para kamuhian ng taong bayan. Kaso ang nangyayari sa patuloy nilang paninira sa mga Duterte, especially to Vice President Sara Duterte, English yun, especially. Huwag ka na mag-react. Diba? Sa patuloy na paninira nila kay Vice President Sara Duterte, mas lalong minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Na yun ang kinakagalit ng mga anti-Duterte na bakit kahit anong gawin nilang paninira, mahal pa rin ng mga Pilipino ang mga Duterte. Kasi nga, may magandang record ang mga Duterte. Doon pa lang sa Davao, talagang makikita mo na yung good performance ng mga Duterte. Kaysa naman kay Romualdez. Yung palengke nga sa Tacloban, hindi naman pa-excuse po sa mga tiga-Tacloban. Ito po ay rekta po kay Martin Romualdez. Dahil matagal na ho sila diyang namumuno or naglilingkod sa inyo dyan sa Leyte. Pero may nangyari ba? Ultimong palengke nyo, yung nakaraan lang, kumalat yung video na yung kalsada, baku-baku. May mga butas-butas. At yung palengke is 1940s pa. Gago! Dami-dami na pong upgraded na mga palengke ngayon. Katulad sa Taguig, sa Makati, saan lugar dito sa Maynila, sa probinsya, yung mga palengke po ay nagagandahan na. Samantalang dyan sa Leyte, halos walang pagbabago. So kung doon pa lang sa lugar mo, hindi mo na mapaganda, bakit ka pa ibuboto para bilang presidente? Kaya si Martin Romualdez hanggang na lang yan, hanggang magpiling. Kahit anong gawin nila na impeach, hindi nila magagawa yun. Depende na lang kung pumayag ang Senado. Pag pumayag ang Senado, wala na. Basic ang 9 years kay Martin Romualdez. So kawawa tayo nun. Tuloy-tuloy na magiging Prime Minister si Martin. Matutupad niya na yung pangarap niya. Ang pangarap ni Martin Romualdez ay maging Prime Minister ng buong Pilipinas. So wala nang palitan yun. Gago! Siya ang magiging pinuno sa Pilipinas. Kung ngayon nga lang, puro nakawan na nagaganap na House Speaker pa lang siya, what if pa kung maging presidente yan?
What if pa kung maging prime minister yan? Yang hinayupak na... Gago! Sorry, huwag ka magpadala sa tagipusoon mo dyan. Kapag tuluyang napatalsik si VP Sara, hindi siya pwedeng tumakbo at maglingkod sa anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala rin si Panelo na handa naman si VP Sara na harapin ang impeachment complaint. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanila. Tulad ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, tinawag na political persecution ni Atty. Vic Rodriguez ang pag-impeach kay VP Sara. Dapat daw respetuhin ng mga kongresista ang taong bayan na bumoto sa bise. Kung tutuusin, mas may ground for impeachment pa nga raw ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa umano'y unconstitutional. Ito yung sinasabi ko. Napaulit-ulit ko sinasabi na talagang mas makatotohanan pa yun na ma-impeach si Marcos kaysa kay VP Sara. Unang-una dito sa BICAM. Pangalawa dun sa pagpapapasok nila sa ICC. Kaya nga sa totoo lang, pag pinapasok ni Marcos Jr. ang ICC dito sa Pilipinas, baka malamang siya pa ma-impeach. O ngayon, eto, nanggaling na dito mismo sa bibig ni Atty. Vic Rodriguez na talagang talagang karaano pa tong ginagawa ni Marcos Jr. kaysa kay VP Sara. Ang dami na ho, ilang beses na matagal. Iya nga, ewan ko na lang sa mga kababayan natin kung yung iba dyan ay bulag-bulagan pa rin. Doon sa mga vlogger, wala ho akong pakialam doon. Dahil alam naman natin na yun na lang yung binubuhay nila sa mga anak at pamilya nila. Yung mga vlogger na anti-Duterte, no? So may mga kakilala ako dyan na iba na ngayon, yun lang yung pansustento sa kanilang mga anak, panggatas, sa eskwelahan. So hayaan na natin yun. Yung mga mga normal lang na Pilipino, ordinaryong Pilipino, na hanggang ngayon naniniwala pa rin sa administrasyong Marcos, kahit siguro mga siguro sabihin na natin na mga nasa 1K kayo. Yung mga naniniwala pa rin kay Marcos, ewan ko na lang kung gaano talaga katanga ang pag-iisip nyo. Ito obvious na talaga, di ba? Biruin mo, nagpumirma ng, pinayagan niya ang BICAM report na merong blanco. At hindi to biro, 6 trillion, 6.3 25 trillion pong nakalaan na pondo rito. Tapos tayo, okay lang? Ano, okay lang? Sorry. Gago! 2025 National Budget. Naniniwala naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong items sa BICAM report ng 2025 National Budget. Gigi, sa mga oras na ito ay hindi pa rin naglalabas ng opisyal na pahayag ang OVP tungkol sa impeachment. Pero ayon sa staff ni VP Sara, wala na, rumesbak na, mamaya pa-play ko. Nakatili siya dito sa Maynila at hindi pa tiyak kung uuwi ng Davao ang pise. Yun, no? Yan So si Atty. Sal Panelo na mismo nagsasabi at Atty. Vic. Kahit naman din sino, obvious naman na political strategy talaga tong ginagawa nila. Talagang isa ito sa mga parte ng black propaganda ng administrasyong Marcos. Obvious naman obvious naman. So dito mapunta naman tayo dito sa isa sa mga interview ni Panelo kasama ang dating Pangulo sa defensive team. So panoorin natin. Tungkol pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakausap naman natin ngayon dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi po, Rina. Yes sir, nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Obvious naman di ba? So 100 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Pina-standby nila ng isang buwan. Pagkatapos,
within less than 24 hours, nandiyan na agad. Pero dito po sa pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Obvious naman, Corina. Ito naman si Corina, parang timang. Gago! Okay, sorry. Reporter yan, sorry. Hindi kasi parang di kasi alam ni Corina eh. Minsan, ang hirap maging journalist. Yung alam mo na yung sa totoo lang, yung alam mo na yung sagot, itatanong mo pa. Gago! Well, in the first place, dapat hindi pinayan yan. Kasi alam naman natin na propaganda lamang yan. Alam natin, pero yung pinaka-main ground nilang confidential funds, hindi nga dapat maging ground yan sapagkat wala pang final na desisyon ng COA noon. Meron na nga mga lumabas na desisyon ng COA na walang irregularidad kaugnay sa confidential funds. And yet, halos lahat ng complaints diyan nakatutok. Yes, sir. Medyo mahaba pa po itong proseso pa lang ito dahil magkakaroon pa ho ng hearing. So, kayo po ay parang positibo na ito po ay madedepensahan ng bise at ng kanyang kampo. Oh, definitely. Si VP Inday Sara is ready to face the impeachment and she will face it courageously, smilingly, and competently. Nakausap niyo na po ba ang bise? Ano po ang kanilang reaksyon? Ang reaksyon ni VP Sara, binigay niya na bago pa nangyari yan, di ba? 2 weeks ago, sinabi niya, I'm ready for the impeachment. My legal team is ready. Bring it on. Totoo naman yun. Sa totoo nga lang yung inaano nila na i-impeach si VP Sara, naku po. Hindi big deal sa kanya yun kasi alam niyo kung bakit. Hindi naman siya yung mapapahiya eh. Isipin niyo maigi. Ang bumoto ng mga Congress is 215 lang. Ang bumoto kay VP Sara ay umabot po ng 32 million voters. So sino kahiya-hiya dito? Di yung mga torongges. Gago! Kasi isipin nyo, mas pinaniwalaan nila yung 200 na tao. Pinaburan nila yun. Mas pinapaniwalaan nila. Kaya nga yung Senado, good job eh. Hindi nila pinaburan yung impeachment na yan eh. Dahil kung pinaburan nila yan, ako po kahiya-hiya kayo sa taong bayan. Talagang habang buhay niyong pagsisisihan siguro. Tipong gusto mo na maging senator, di ka makasampa-sampa. Ganun po. Okay, so possible repercussions. May nakikita po ba kayong mga konsekwensya nitong Duterte impeachment? Oh, definitely. Number one, ipinapakita lang dito na itong mga lawmakers hindi nakikinig sa tinig ng bayan. Pinakita na yan nung nakarang linggo nung nagsagawa ng suporta sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. na itigil niya na impeachment dahil unang-una, ito ay walang saysay, hindi makakatulong sa kahit na sinong Pilipino at magkakalikha lamang ng mas malalim na hidwaan. Pangalawa, hindi rin sila nakikinig sa kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. Paano naman kasi hindi papakinggan? Ultimong bagyo, di niya alam. Diba? Sa Attorney Salpanelo. Baka nga mamaya talaga, sa totoo lang, masakit man pakinggan pero mukhang totoo to. Baka nga binabypass na talaga ni Martin Romualdez etong si President Bongbong Marcos. Kasi isipin nyo maigi, parang hindi nila nirespeto yung sinabi ni Bongbong Marcos. At yun pa, isa, hindi sila talaga nakikinig sa taong bayan. Dahil wala man silang pakialam sa taong bayan. Ang importante, mabusog yung bulusan nila. Importante, magkaroon sila ng pera. Yun ang pinaka-importante sa kanilang lahat. Wala silang pakialam. Concern lang sila sa taong bayan kada eleksyon. Kasi kailangan nila yung suporta ng taong bayan para mahalal sila. Na magkaroon na tayo ng katahimikan. At ang ibig sabihin niyan, dahil tinutuloy nila, pinag-aalab nila ang galit ng taong bayan sa kanila. At pinag-aalab at the same time
yung suporta naman Ito ay mga VP Sara. So, sa kampo ng mga Duterte, sila ba'y naniniwala? Kayo po ba'y naniniwala na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpatupad ng impeachment? Gayong ang kanya pong sariling anak, ang anak po ni Pangulong Marcos na si Congressman Sandro, ay kasama po dito sa mga pumirma. Hindi naman po nabago hanggang ngayon yung kanyang panawagan na titigil ang impeachment. But, dahil nga yung anak kasama, so ang tao maghihinala na maaaring may kinalaman siya. At totoo naman eh. Alam nyo naman na pinapaikot-ikot lang tayo ni Marcos Jr. Kalukuhan. Yung gigil ni Marcos nung nakaraan, nung nabisto siya sa bycam, naku po. Alam nila yan, talagang hindi lang hanggang ngayon kasi ito. Ito, aminin man nila sa hindi, pero hanggang ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, takot silang mawalan ng supporters. Dahil alam ni Marcos Jr., si Marcos Jr. nagaganyan, mautak din yung hinayupak na yan. Sorry. Hinayupak tuloy. No? Mautak din eh, kasi iniisip, ano rin yan eh, takot din yan ma-impeach. Ito na nga lang eh. Yung tatay niya nga, makapangyarihan na yun noon. Na-impeach nga yun eh. Napatalsik nga sa gobyerno yun eh. Siya pa kaya. Kaya medyo nag-aalangan din niya. Kaya hindi niya madaretsa na ayaw niya na sa mga Duterte. Hindi niya madaretsa. Tsaka alam natin, ang strategy ng mga Marcos ay puro paawa effect. Alam naman natin na ganun yung strategy nila. Paawa effect dito, paawa effect doon. Para nga naman, syempre, para nga naman ikawaan sila ng mga Pilipino. Kaya nga natin naiboto yan, di ba? Alam niyo sa Banateros Brothers, no? Sa amin na 6. Tutusin po 6 kami Paring RJ, subscribe nyo. Sa aming 6, ako lang yung bumoto kay Marcos. Gago! Kaya busit ako, guys. Oo, siguro kailangan ko rin manghingi ng pasensya, no? Kaya busit ako kasi isa rin ako sa nabudol. Oo. Kasi sila Banat Bay noon, Isko Moreno sinuportahan nila. Ako, straight ako. Gawa nang nakita ko, nakatandem nga ni Marcos Jr. Itong si Vice President Sara Duterte. Kaya napaboto ako. Kaso nga lang, sinasabi ko nga, kung si Vice President Sara Duterte napaniwala ni Marcos Jr. na itutuloy ang mga nasimulan ni Pangulong Duterte, diba naniwala si BP Sara? Tayo pa kaya? Diba? Kasi nga, sa sobrang pagmamahal natin yun sa mga Duterte, kaya natin nagawang iboto etong si Marcos Jr. Kaso, sa kasamaang palad, demonyo pala, hindi natin, ang mali kasi natin, hindi natin pinakinggan na itong si Tatay Digong. Kaya ayun, nagka-leche-leche na. Pwede rin naman na from the very beginning, at the inception, itinago niya na may kinalaman siya at nagbigay siya ng anunsyo na siya'y kontra rito upang siya'y na hindi mapaniwalaan, hindi pa hinalaan na siya'y kasama rito. Pero kahit anong gawin ni Marcos, yun na yung nasa utak ng tao. Hindi naman na po bago yan sa mga supporters ng Duterte, no? O alam naman natin na magaling magpaikot-ikot si Marcos Jr. sa kaisipan ng mga Pilipino. So ito na nga yung tinatawag, ito na nga yung rest back ni BP Sara mapatungkol sa Congress. So panoorin ho natin. Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Ipinagtanggol din si VP Sara ng kanyang mga kapatid at mga kababayan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo.
Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives sa pag-impeach sa kanya bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin. Naku po. Gago! Ito yung kaabang-abang. Yung magiging sagot ni VP Sara Duterte. Talagang kinakaabangan to ng buong Pilipinas ngayon. Malamang sa malamang, ikakaiba ang mga Duterte. Pag rumesbak yan, tagos hanggang buto. Tagos hanggang buto kapag rumesbak ang mga Duterte. Tandaan nyo yan. Kaya ito yung abangan natin. Laglag na naman ang pisngi ni Martin Romualdez. Gago! Laylay na naman ang pisngi ni Marcos Jr. Tabingi na naman ang panga ni... Ay nako po. Pero ang ganda nun ha. Ito dapat ang tularan ni Marcos Jr. Hindi yung porkit narinig mo lang na may nilabas si Duterte mapatungkol sa Baycam, may blanco. Takbo agad. Hindi pala, halimbawa, yung bumubulong kay Marcos. Si President, si dating Pangulong Duterte, may banat na naman sa'yo. Eto si Marcos, gigil na sa mga Duterte. Nakakita agad ng media. Or nagpatawag ng media. Biglang sumagot, she's lying. She's lying. Gago! Diba? Ito dapat tinutularan mo, Marcos, oh. Oo, na maiwasan mo sa bawat komento mo yung pasobrahan or magkulang. Kaya dapat kailangan mong mag-research ng mabuti or kailangan mo munang panoorin. Parang parang trabaho ng isang judge. Pakinggan mo ang side ng isa at pakinggan mo ang side ng isa. Ngayon, doon mo pagtagpuin kung sino nagsasabi ng katotohanan. Ganun dapat. Turingan na may lahi kang sayang talaga. Hindi, sa totoo lang ito Si Ferdinand Marcos Sr. ay napakataas ng IQ. No? Sa totoo lang at hindi naman ni Marcos. Gago! No, ba't hindi kaya naman ni Marcos yun? Tali-talino nung tatay niya. Ay, naku po. Ang mga kababayan naman ni Inday Sara sa Davao, hindi nagustuhan ang bumungad sa kanilang balita. Ayan so napanood na natin yan. No? So yun nga, kaabang-abang naman po talaga ang magiging sagot ng ating Vice President Sara Duterte sa ginawang impeachment na madalian ng Congress. At aabangan din ho natin yung mga sasabihin ni Vice President Sara Duterte dito sa 215 na pumirma para siya ay ma-impeach. Pinakita ko naman sa inyo kanina sa bungad pa lang na talagang isa sa itong 200 na congressman na to ay ito yung mga mangga na pinakinabangan ng mga Duterte or si Vice President Sara Duterte ay ngayon ay hinuhudas na nila. So normal naman yan sa normal naman yan sa pagiging politiko at sa mga kandidato. So wala na tayong magagawa dyan. Ano kaya sasabihin ni VP Sara? Ilalabas na kaya ni VP Sara yung video na sinasabi niya? Siguro kabado ngayon si Romualdez. Siguro kabado yung mga congressman. Halimbawa, sa 215 na congressman, 215 na congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte, 15 lang yung walang kaso. Gago! Di ba ano kaya ganun, no? Sa 215 tapos 15 lang pala yung walang kaso sa mga congressman. Tapos si VP Sara maging presidente sa 2028. Halimbawa sa ma-impeach si Romualdez at si Marcos Jr., kawawa tong mga congressman na to. Sasabihin na naman nila, hindi kasi utos kasi sa amin yun eh. Oo yun kasi yung utos. Ayaw naman sana namin gawin kasi yun ang utos. Ngayon, iyak-iyak kayo. Siguro malamang nakakabahan yung mga tulonggis na yan.
Lalo na yung mga bida-bida sa Tricom, sa Torongis, sa ano mong pangalan, sa Tuwadcom. Dami nyo ng pangalan. Gago! Oo, kabado ngayon yan, no? So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo at ano kaya ang magiging resback ni VP Sara Duterte dito sa ginawang impeachment ng Kamara ng House of Representatives doon sa Kamara sa itong mga congressman na mga ulupong. So comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.